Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang top 12 natin dito sa swimsuit competition preliminary sa Miss Universe Philippines for 2026? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ito nga, alam ko lahat kayo ay excited dahil syempre, ito na nga, papalapit na tayo sa exciting moment na Miss Universe Philippines. Ano ba? Sino ba ang panalo ninyo? Yan! So ito na syempre, talagang nararamdaman na natin kung sino yung papalapit ng papalapit sa corona. At I'm so excited dahil paiba-iba na ang mga nangyayari. Oo, paiba-iba na yung ating, sino ba yung nagiging number 1, sino ba yung nagiging number 2, sino ba yung napupunta sa number 3, ganon. So, hindi na tayo doon sa parang, kumbaga parang ito yung gusto natin, ito yung gusto natin. Sino nga ba ang pwedeng manalo talaga ng Miss Universe Philippines? Alam ko lahat kayo, may kanya-kanya kayong manok, may kanya-kanya kayong, alam mo yon, chinicheer, may kanya-kanya kayong pinaniniwalaan. Pero syempre, doon tayo sa sino nga ba talaga ang nakikita natin pwedeng manalo dito. Pero syempre, bago tayo pumunta sa final prediction natin, so, punahin muna natin kung sino ang mga bongga dito sa swimsuit competition na naganap sa preliminary, di ba? Nung nakaraang araw. And then, ayun. So, syempre, napanood na ninyo yung reaction ko, napanood na ninyo yung live namin ni Gaisel, at ito na. So, ibibigay ko naman sa inyo yung aking top 12. O, di ba? So, syempre, lahat naman sila talaga, nakita natin yung 31 candidates talagang ibinigay nila. Pero kasi sa akin kasi, ang mga tinitingnan ko kasi, syempre yung ganda ng katawan. Tapos pangalawa, yung performance. Pangatlo, syempre yung facial expression ng mukha. Ayun talaga, doon talaga ako nagbe-base. So, doon ko talaga tinitingnan. Kasi syempre, doon naman talaga tayo titingin, di ba? O, di ba? Saan pa ba? Performance lang ba? Kailangan overall. So, yon. So, nakapili ako ng, dapat 10 lang to eh. Kaya lang ginawa ko ng 12 kasi talaga ang hirap talaga. So, may mga nalaglag pa nga. Dapat nga gagawin ko 15. Pero sige, gawin natin 12. Aking magic 12. So, para sa 12 spot ko, syempre, pasok ang pambato ng Iloilo. Yes, hindi natin siya nakita na talaga yung katulad ng mga nakikita natin sa iba na grabe, on point ang rampa. Pero sa performance na ipinakita ni Iloilo City, talagang masasabi ko naman, in fairness sa kanya, plakado. At saka, yung beauty na meron siya, yung facial expression niya, talagang masasabi ko, in fairness ha, kumakabog ang pambato ng Iloilo City. Sabi ko nga, si Iloilo City, gusto ko yung ganda eh. Oho. Kaya hindi ako magtataka kung ito ay makakarating sa dulo ng kompetisyon or papasok sa first cut. So, para sa akin, sa swimsuit competition, talagang isa siya sa mga papansinin mo. At kung ikukumpara mo yung evening gown and then swimsuit, talagang nag-level up siya dito. Ganda, hindi mo matatawaran. At yung mga, transition ng mukha niya, talagang nandoon. Very sexy, very seductive yung dating. Winner. So, may charisma. And then, para sa number 11 spot ko naman, ang pambato ng Camiguin. Yes, maganda ang katawan ni ate at magaling ang performance niya, malinis. Hindi ganun kaganda ang facial expression niya katulad ng iba, pero alam mong may fire doon sa ipinapakita niyang galawan. And I love yung execution niya. I love yung kabuuan ng presentation niya. Talagang masasabi ko, body, beauty, and talagang fit ang kanyang katawan, di ba? So, yun. So, I love her. I love the way yung kung paano niya pinipresent yung sarili niya. Confidence, panalo. And then, pagdating naman, syempre, sa number 10 spot natin, pasok si Laguna, si Isabel Prats. Gusto ko yung beauty na meron siya. Actually, yung performance niya, so lang. And then, yung body, okay. Pero yung
yung kanyang beauty talaga, ayun talaga yung tinitingnan ko sa kanya. At in fairness, panalo ang eksena at ganap niya. At masasabi ko, overall, talagang makikita mo yung energy, makikita mo yung performance, winner. So, para sa akin, number 10 spot. And then, number 9 spot naman, syempre, pasok ang pambato ng Negros Occidental. Hindi natin matatawaran yung beauty na meron siya. Actually, store quality, pasok na pasok talaga. Sabi ko nga, pwede siyang mag-artista. Sa totoo lang, ang Negros Occidentals na si Alex, pang-artistahin yung dating. Yung katawan, ando doon na makikita mo na talagang may shape, pero hindi fit na fit, di ba? But nandoon na may kurba at magaling ang performance. Alam niya kung paano dalhin yung sarili niya, magaang tignan. Tapos gusto ko talaga yung ganda niya. In fairness, yung energy, ando doon, charisma, nandoon, star quality, panalo. So, para sa akin, number 9 spot, syempre, Negros Occidental. Hindi naman mawawala sa number 8 spot natin, si Quezon Province. Si Quezon Province, maaaring hindi siya kasing ganda ni Maria Atisa Manalo, pero kung pag-uusapan natin ang overall performance niya, ay winner. Talagang hindi ako magugulat kung bigla itong mabibigyan ng corona. Si Patricia Ella Evangelista, in fairness naman, kung paano niya i-represent yung sarili niya sa swimsuit, talagang masasabi ko, wow! Ang hot, ang sexy, ang winner. Pati yung mga galawan niya talagang on point din. Tapos grabe yung kurba ng katawan. I love yung execution niya. Beauty, body, and performance. Talaga naman masasabi ko, confident level, check na check. Kaya para sa akin, number 8 spot, Patricia Ella Evangelista. O, diba? So, talagang papainit ng papainit talaga yung mga nagiging laban dito sa Miss Universe Philippines. And then, nakikita natin na talagang umaarangkada ng bonggang-bongga ang mga kandidata. At talagang nakikita mo, binibigay nila yung 100%. And then, let's go for the number 7 spot. Number 7 spot naman natin, syempre, ang pambato ng Manila, Justin Pilisarta. Diyos ko, ang ganda ng performance ni Justin Pilisarta. Ang linis ng galaw, panalo ang execution. Tapos, ando doon, makikita mo yung facial expression niya, yung transition sa mukha niya. And then, ayun, hindi ko masabi na siya ang top, pero masasabi ko, isa siya sa mga magaling. Di ba? Talagang masasabi mo na performance level, panalo. Talagang ibinigay niya ang 100%. And I love the way yung execution niya. Sobrang nagustuhan ko talaga. Kaya para sa akin, pasok sa listahan natin. Number 7 spot, Justin Pilisarta. Di ba? Parang ang linis ng galaw ni ate. Alam mong professional talaga. Hindi nangangain, hindi nangangabog. Pero alam mo, mainit at hot na hot yung dating niya. Di ba? So, yon. And then, of course, hindi mawawala sa number 6 spot natin, April Smith, ang pambato ng Cebu. Yes! Grabe, Cebu City. Performance level, syempre, nandoon talaga. Height, body, beauty, energy, talagang nandoon, palong-palo talaga. Sobrang panalo ang performance na ibinibigay ni April at consistent talaga siya. At sabi ng ganon, consistency is the key. And then, nandoon talaga na winner ang performance niya. Pitik, energy, transition, ando doon, complete, di ba? So, ako para sa akin, Diyos ko naman, magdududa ka pa ba kay April Smith? Talaga namang magaling talaga to pagdating sa pasarela, pagdating sa kabugan, at talagang ibibigay niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. And then, talaga namang masasabi ko, iba ang ipinakitang galing ni April sa competition na to. Kumbaga parang grabe, consistent yung energy niya, no? And I love and I hope na sana talaga mabigyan ng corona ang pambato ng Cebu City. So, congratulations ngayon pala dahil nakikita ko talagang magpe-penetrate siya ng bonggang-bongga sa competition na to. And let's see. And then, of course, hindi mawawala para sa number 5 spot naman natin ang pambato ng Cebu Province na si Nicole Bormeo. Yes! Actually, kung titignan mo yung performance niya,
very beauty queen. Yung lakad niya, straight lang, ando doon na talagang kabog lang yung beauty niya. Kasi ang maganda kasi kay Cebu Province, kay Nicole Borromeo, yung performance, hindi mo makikita na parang top model. Ang makikita mo sa kanya, beauty queen. So, the way kung paano siya maglakad, as in, soso lang. Hindi mo matatanggal sa kanya yung talagang laban na, alam mo yun, na parang, wow, in fairness, ang ganda talaga. So, yon beauty talagang sumasabog. Sabi ko nga, sa isang beauty queen, yung performance, okay lang naman na soso lang din naman yung pinapakita. Pero nandoon ako sa part na sana ang mga beauty queen natin ay ipinapakita talaga yung ganda. Sumasabog talaga yung ganda. Hindi lang yung performance. Kumbaga parang kasi minsan parang sabi ng ganun kahit pa dalhin mo sa magandang performance kung hindi naman kabog yung beauty mo, di ba? So dapat nandoon talaga una talaga yung ganda, tapos may performance, tapos may body, di ba? So si Nicole Borromeo, hindi ganun ka-sexy talaga yung katawan niya, pero yung special expression na binibigay niya, grabe, ang sexy, ang winner, ang panalo, di ba? So, yun. So, talagang masasabi ko, iba talaga ang galing dito ni Nicole Borromeo. At masasabi ko, performance, check na check para sa akin. And then, of course, para naman sa number 4 spot, pasok sa panlasa ko, syempre, ang pambato ng Baguio. Si Baguio kasi, sa totoo lang, alam mo yon yung performance niya, very beauty queen din, katulad ni Nicole Borromeo. Yung sasabihin mo yung ganda, ando doon, sasabihin mo laging naka-smile, tapos grabe yung galaw. Kaya lang, ayun lang. So, kailangan dapat may transition kang makikita talaga sa kanya. Yung parang fierce, tapos biglang smile. Diba? So, yan. So, ayun yung gusto kong makita at mapanood dito kay Baguio. And then, of course, para sa akin, ay nako, pasok na pasok siya sa panlasa ko. Para sa akin, talagang masasabi ko, oy, in fairness kay Baguio, talagang lumalaban. Siyempre, nandoon na mistisa yung beauty, tapos yung transition niya, talagang winner. Yung beauty niya, talagang nandoon, hinihingkayat ako na parang, come on, look at me. Diba? So, yun. Kaya parang sabi ko, sa number 4. Diba? So, yun. In fairness sa performance. Then, of course, para sa number 3 spot natin, Bea Milan Windorsky. Si Bea Milan, actually, when I look at her, parang sa facial expression niya, she look like worry. Yung parang bang may tumatakbo sa utak niya na parang, alam mo yun, yung confident niya, hindi niya maibigay ng 100% para sa performance niya. Yung performance niya, sa totoo lang, tama yung galawan. Gumagalaw, pumapalo, pero sa 20 tignan mo yung mukha niya, meron siyang parang laging hindi niya maibigay yung, alam mo yun, yung enjoyment ba sa ginagawa niya. Sa madaling salita, hindi relax. Doon siya natatalo ng ibang kandidata. Kasi yung ibang kandidata, relax the way kung paano i-present. Hindi kasing tangkad niya, pero nandoon na parang relax talaga. Pero kung pag-uusapan natin yung hugis ng katawan ni Bea Milan Windorsky, nandoon. So, ang hinahanap ko sa kanya ngayon, yung fierce. Kasi medyo parang lagi siyang mabait, lagi siyang nice, pero yung fierce, yung tapang, kailangan nandoon. Kasi hindi po pwede na, okay, you present yourself and then walk like a queen. Pero kasi dapat as a queen, meron kang tapang, meron ka rin angas. So yun doon ako nakukulangan sa kanya, yung angas. Kasi yung transition naman niya doon sa walking, kung paano niya ipipresent, talagang bongga. Bongga talaga yung walk niya. At yung hugis ng katawan, kung paano niya ikukurba to, panalo. Pero kasi, yung facial expression niya, doon ako nakukulangan, yung parang kulang sa angas, kulang sa diin na parang look at me. Tapos pag tumingin ka, dito, pag tingin mo, parang, di ba? Doon, medyo kulang siya. Pero overall, kung titingnan mo yung performance niya, pasado.
Pero kasi syempre, this is a competition. Lagi mong iisipin, merong mas magaling sa'yo. 'Di ba? At kailangan malagpasan mo siya. Hindi naman po pwede, o sige piliin na ninyo ako kasi ako yung winner. O, 'di ba? Ako yung dapat. Ikaw yung dapat. Pero dapat ipakita mo din na kadapat-dapat ka, 'di ba? Kasi yung angas kasi, yun yung importante sa akin. So, dapat may angas. Huwag masyadong mabait. Dapat makita yung fire na tinatawag para ma-convince lahat, 'di ba? Kasi konbinsido naman yung lahat sa ipinapakita, oh, ito talaga perfect doll for the Miss Universe sa Puerto Rico. Pag dinala mo siya, mananalo tayo. Totoo naman yun. Pero kailangan niyang talaga ipakita din sa atin na talagang nandoon yung fire, nandoon yung anghang. Huwag masyadong malambot, ate. Kailangan galaw-galaw. Kailangan lagyan mo ng tapang, lagyan mo ng angas. 'Di ba? So, lagyan mo ng landi, lagyan mo ng ibang Ricardo, ganon. So, yun yung hinahanap ko sa kanya. Kaya for now, number 3 spot para sa akin, syempre, sila Union. Magaling sila Union, total package yung nakikita mo sa kanya. Pero ayun nga, may mga kulang pa din talaga na dapat nating pansinin. Katulad ng pagiging maangas or lagyan ng konting, alam mo yun, ganon. So yun, but she's almost there. And then number 2 spot naman para sa akin, si Pampanga. Yes, Pampanga. Pag tinignan mo kasi si Pampanga, yung beauty niya talagang winner. Sa totoo lang, yung mukha niya talaga, sobrang panalo. Ako, lagi ko ang sinasabi sa inyo, hindi lang naman to sa angas ng performance, pero kasi dapat nandoon talaga yung ganda. Kulang lang siya sa mga facial expression, medyo may pagka-awkward, pero dito sa swimsuit round, I love the way kung paano niya i-present yung sarili niya, the way kung paano niya ilakad, talagang medyo parang, nako, hindi ako magugulat kung gagawin tong Miss Universe Philippines. Mark my word, possible na bigla siya ang Miss Universe Philippines. Kasi, she have everything. Nakakalakad, nakakapagsalita, may height, di ba? So, may ganda. Ano pa ba? Anong kulang sa kanya? So, siguro, katulad niya na sinasabi natin, yung mga bagay-bagay, kasi natitrain yan. Pero kasi, ang maganda kasi kay Allison, she don't mind. Yung kumbaga parang look at me. Hindi mo makikita sa kanya. Ang advantage niya kasi, hindi mo nakikita sa kanya yung worry. Pero hindi siya talagang masasabi mo pack na pack. So, kay Bea, medyo mapapansin mo na parang she thinking a lot. Ito, parang dead ma. So, yon yung confident niya ando doon. So, yon. But she need a lot of training din, katulad din ni Bea. So, kailangan talaga i-polish yung mga bagay-bagay sa kanya kung sakaling siya ang magiging Miss Universe Philippines. Pero sa ipinakita niya sa swimsuit, yung iba sinasabi, ang bigat ng lakad. Ay, hindi ko naman masyadong napansin, pero may napansin ako na medyo may pagka limit or laziness, yung ganon, yung medyo parang pagka, tapos na yung round ko, ayun na, wala na. Pero, kasi nai-improve yun eh. So, yun. So, ako, beauty, nandoon, at nakikita mo na parang, wow, ang ganda, ang tall, di ba? So, para sa akin, hindi ako magugulat kung gagawin siyang Miss Universe Philippines ng bansa natin at matatalo niya yung mga front runner na to. Hindi ako magugulat kasi nandoon sa kanya eh. Nakikitaan mo. Ewan ko kung nakita ninyo yun. Pero ako medyo nararamdaman ko na parang, watch her. So, yon. And then, of course, para sa number 1 spot ko, syempre, Bella Ismael. Si Bella Ismael ng Taguig, in fairness naman sa kanya, una, hindi na ako naggulat kung bakit ganun siya kapulido mag-performance. She's very relaxed. She know how to relax. Ayun yung sinasabi ko na dapat ayun ang makuha ni Beatrice ni Bea Milan. Na dapat you know how to relax. You know how to do, mag-perform na hindi nakikita sa'yo yung kaba. Kaya to, laging number 1, laging nakikita ng tao na parang, okay siya ang mananalo because she's relaxed.
Because she is a performer, di ba? So, performer siya eh. So, alam niya kung paano mag-perform. Alam niya kung paano i-relax yung sarili niya. Eh, sa mga ginagawa niya, ano bang gagawin niya dito? Mag-walk lang. Hindi naman siya magbabalay. Di ba? So, pag nagbabalay ka, medyo may kaba kasi baka magkamali, baka magkamali ng baksak. Dito kasi ang gagawin niya lang, lalakad lang. Oho. So, natural, madali na lang sa kanya yon. Madaling kalmahin yung sarili niya. At yun yung advantage niya sa lahat ng kalaban niya dito. Yung mga kalaban niya kasi, nandoon na nagpapa-impress, nandoon na, okay, so, kailangan galingan ko, pero yung mind nila, hindi nila kontrolado. Hindi ba nila na-relax? At ang advantage daw ni Bea, na-relax niya. Kumbaga, parang wala mo siyang gagawin kundi maglalakad lang eh. Wala mo siyang gagawin kundi magsasalita. Natural. Relax siya. Kasi, alam niya eh. Performer siya eh. So, alam niya kung anong gagawin dyan. At walang kaba. So, lumalabas siya na confident, perfect, and everything. Because nasa tamang mindset. And, she know how to walk. She know how to impress the people. Kasi, nagpa-perform siya. Magugulat ako kapag nakitaan ko siya ng kaba. Pero hindi ako na-amaze sa ganon. I expected. Kasi nga, di ba, magugulat ako kung kinabahan siya. So, relax siya. So, yun yung advantage. Kaya, possible na siya ang manalo din ng Miss Universe Philippines kumpara sa ibang candidates. So, sa mga kandidatang to, ang mga nakikitaan ko na sobrang relax sa mga ginagawa nila, example, Taguig. Galawan ha, Taguig, Pampanga, and Tarlac, and Roxy. Yes, sila yung mga relax. Huwag lang magsasalita. Pag nagsalita kasi medyo kabado na si Tarlac, so malalaglag siya doon. Pero, ayan si Roxy, na alam mo yun, na parang yung kumpiyansa nila talagang nandoon. And then, Taguig, yes, talagang 100%. And then, Pampanga. Si Bea medyo mabait eh. Sobrang bait. Sa sobrang bait niya, minsan parang, ate, kailangan mo maging matapang. Alam kong confident din siya. Pero nandoon na sobrang bait niya. At yung sobrang bait niya, doon nagbibigay ng kaba sa kanya. Kasi she need to be a perfect. So, yan. Well, malalaman natin yan. But for now, this lang to, sa swimsuit competition. So, sila yung mga nakitaan ko ng confident na, alam mo yun, na kung paano silang mag-move. And then, let's see. At malalaman natin yan kung sino nga ba ang mangunguna sa laban na to sa mga susunod na araw. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.